Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Habang naghihintay at nilalasap ni Rome ang kapayapaan na nadarama, muling kumuha ito ng isang brosyeta pero bago pa niya itong maisubo, hinarap niya si Zeke. Kumunot ang noon niya, bagamat wala na ang dati nitong talas. Saka nga pala Zeke, pagsisimula ni Rome, naninibago pa rin sa pagbanggit ng pangalan nito. Pwede bang itigil mo na yung pagtawag sa akin ng misis? Baka marinig ka pa ng mga servers mo kung ano pang isipin nila. Tumawa ng mahina si Zeke at sumandal sa kanyang upuan. Pinagmamasdan si Rome ng may halong panunukso. Bakit? Atin-atin lang naman yun na. Isipin na nila ang gusto nilang isipin pero para sa akin, bagay sa'yo. Kahit na, trip mo lang yan para asarin ako. Naiiling na sabi ni Rome, pilit itinatago ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Siguro nung una, trip lang, pag-amin ni Zeke. Pero habang tumatagal, parang ang sarap pakinggan, misis. At saka, sino bang mag-aakala na ang isang misis ay magre-request ng barbecue sa tabi-tabi sa gitna ng isang luxury yacht? Inirapan siya ni Rome, pero hindi nito mapigilan ang bahagyang pagngisi. Iyon ang gusto ko pakailam mo ba? Wala naman. Actually, it makes you amazing, seryosong sabi ni Zeke. Pero bago pa makasagot si Rome ay binawi niya agad dito ng isang kindat. Mas madaling i-maintain ang budget ko kung barbecue lang ang ipapakain ko sa'yo. Practical ka pala. Che, hindi mo ako asawa, depensa ni Rome, sabay kagat sa brosyeta para lang may magawa. Wala naman akong sinabing asawa kita. Ngayon, pilyong sagot ni Zeke. Pero for tonight, dito sa Viga, akin ka muna. No problems, no gulo, at lalong walang sir. Just me and my very beautiful, very supladong misis. Hindi na sumagot si Rome at itinuon na lang ang pansin sa dagat. Maya-maya pa ay dumating na ang mga server dala ang main course. Hindi steak o lamb ang nakahain sa harap nila, kundi isang platter ng mausok at bagong luto na barbecue. Eksaktong-eksaktong amoy sa mga tinitinda sa kalsada pero halatang di kalidad ang karne. Kasama nito ang 2 bowl ng mainit na kanin. Inilapag din sa harap ni Rome ang isang mahabang baso ng fresh mango shake habang isang baso ng red wine naman ang inihain para kay Zeke. Sabi ko sa'yo, gagawa nila ng paraan, nakangiting sabi ni Zeke habang pinapanood si Rome na agad kumuha ng isang stick. Pagkagat ni Rome, nanlaki ang mga mata niya. Ang timpla ay saktong-sakto, sweet, salty at may kaunting anghang. Zeke, ang sarap! Lasang-lasa yung marinade. Ganitong-ganito yung hinahanap ko. Napuno ng sigla ang mukha ni Rome habang kumakain at hindi mapigilan ni Zeke ang mapangiti habang iniinom ang kanyang wine. Muli siyang sumenya sa server na nakatayo malapit sa kanila. Yes Sir Zeke, tanong ng server. I'm adding another one to the list. Seryosong utos ni Zeke. Bukod sa shrimp bruschetta, make sure na hindi rin mawawalan ng barbecue dito sa Viga. Always have the ingredients ready. Maliwanag. Noted Sir Zeke. Isasama na po namin sa permanent menu ng yate, sagot ng server bago muling yumukod at lumayo. Lumingon si Zeke kay Rome na busy pa rin sa pagkain. Ayan, special request na yan ha. Kahit kailan mo gustong kumain yan dito, may madadatnan ka. Uminom si Rome ng mango shake at napabuntong hininga sa sarap bago muling tumingin sa dagat. Salamat Zeke. Ngayon lang ulit ako nakakain ng ganito karami na walang iniisip na kung ano. Natigilan si Zeke.
Ang baso ng wine na malapit na sana sa kanyang labi ay huminto sa ere. Bahagyang kumunot ang noo niya habang nakatitig kay Rome. Simple lang ang pagkakasabi ni Rome, parang casual lang, pero para kay Zeke, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Naramdaman niya ang bigat sa likod ng mga salitang iyon, na sa labas ng yate na ito, ang buhay ni Rome ay puno ng alalahanin na halos hindi na siya makakain ng maayos. Ang walang iniisip na kung ano ay isang malaking bagay na pala para sa lalaking nasa harap niya. Ibinaba ni Zeke ang baso sa lamesa nang hindi iniinom ang wine. Nawala ang pilyong ngiti niya at napalitan ng isang seryoso at mapanuring tingin. Rome, pabulong na tawag ni Zeke. Napalingon si Rome sa kanya, bakasang pagtataka kung bakit biglang sumeryoso ito. Bakit? Hindi agad nakasagot si Zeke. Gusto niyang magtanong, gusto niyang usisain kung ano ba talaga ang mga iniisip na yon na nagpabigat sa balikat ni Rome, pero ayaw niyang sirain ang kapayapaang nahanap nito sa lugar na ito. Wala, sagot ni Zeke, bagaman hindi kumbinsido ang kanyang sariling tinig. Sabi ko sa'yo, hanggat nandito ka, wala ka dapat isipin kundi ang sarili mo. Pilit niyang ibinalik ang tipid ng ngiti, pero sa loob-loob niya, nangako siyang aalamin niya kung ano ang nagpapanakaw ng kapayapaan ni Rome. Natapos ang gabi sa yate at oras na para umuwi. Habang naglalakad sila pabalik sa private parking kung saan naiwan ang Porsche, binaling ni Zeke ang tingin kay Rome. I'll drive you home, Rome. Saan ba ang sa inyo? Agad na umiling si Rome. Alam niya ang itsura ng lugar nila. Isang mataong squatters area na malayo sa mundong kinagagalawan ni Zeke. Zeke, huwag na. Ihatid mo na lang ako doon sa mall kung saan tayo nagkita. Doon na lang ako sasakay pa uwi. No, gabi na. I want to make sure you get home safe. Pilit ni Zeke habang pinipindot ang remote ng sasakyan. Hindi nga pwede. Makitid ang daan sa amin. Hindi papasok tong sasakyan mo. Baka mapagdiskitahan pa ng mga tambay at magkaroon ng mga gasgas, pagdadahilan ni Rome. Pero sadyang mapilit si Zeke. May insurance to Rome. Don't worry about the car. Just give me the address. Wala nang nagawa si Rome kundi ituro ang daan. Habang papalapit sila, unti-unting nawawala ang mga naglalakihang gusali at napapalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping materyales at maingay na eskinita. Nang makarating sila sa bukana, hindi na madaanan ng loob. Sa labas pa lang, makikita na ang mga lalaking hubad-baro na nag-iinuman sa tabi ng kalsada at mga tumpok ng basura sa bawat kanto. Gulat na gulat si Zeke. Bahagya siyang napatitig sa labas ng bintana, sa mga batang naghahabulan pa sa gitna ng gabi at sa magulong paligid na tila hindi natutulog. Hindi siya makapagsalita. Tila nababahala siya sa kalagayan ni Rome na nakatira sa ganitong klaseng kapaligiran. Dito na lang ako, Zeke. Salamat para sa oras mo, sabi ni Rome. Wait, pigil ni Zeke sa kanya sabay turo sa mga paper bags sa backseat. All the shirts in those bags are yours. I bought them for you. Nanlaki ang mga mata ni Rome at napatingin sa mga bag. Nako Zeke, sobra na to. Ang laki na ng gastos mo today sa akin. Tanggapin mo na. Kung hindi mo yan tatanggapin, sino ang magsusot niyan? Sa'yo ang size ng mga yan. Seryosong sagot ni Zeke. Bagaman mababakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala habang nakatingin sa madilim na eskinita. Napilitan si Rome na abutin ang mga paper bags mula sa likuran. Akmang bababa pa sana si Zeke para alalayan siya, pero agad siyang pinigilan nito. Huwag na Zeke, manatili ka na lang sa loob at umalis ka na agad, mabilis na sabi ni Rome habang bitbit ang mga bag. Hindi ito ang lugar para sa'yo, lalo na kung may dala kang sasakyang ganito, delikado. Napatango na lang si Zeke, tila ngayon lang napagtanto ang malaking agwat ng kanilang mga buhay. Take care of yourself, Rome. Tiningnan muna ni Rome ang paligid bago mabilis na bumaba. Bitbit ang kanyang mga bagong damit. Dire-diretso siyang naglakad papasok sa dilim ng eskinita nang hindi lumingon. Naiwan si Zeke sa loob ng sasakyan, nakatitig sa kawalan habang unti-unting nilalamo ng dilim ang anino ni Rome. Maya-maya, napakuyom ang kanyang kamao at marahas na nasuntok ang manibela. Nakaramdam siya ng matinding inis na hindi niya maipaliwanag. Inis na isiping hindi komportable at hindi ligtas si Rome sa lugar na iyon.
Napabuntong hininga na lang siya ng malalim para pakalmahin ang sarili bago tuluyang pinaandar ang sasakyan palayo sa eskinita. Pagpasok ni Rome sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng katahimikan at ng mga kalat sa sahig. Walang tao. Alam niyang nasa sugala na naman ang dambuhala niyang tiyahin habang ang pinsan niya ay tiyak na nasa barkada na naman at naglalakwat siya. Huminga siya ng malalim, nakaramdam ng konting ginhawa. Mabuti na lang at wala sila. Hindi niya kailangan magpaliwanag tungkol sa mga bagong damit na bitbit niya. Sigurado kasing tatalakan na naman siya ng tiyahin niya at pagsasabihan na nag-aaksaya siya ng pera. Nakakatawa dahil ang totoo, ang mga ito naman talaga ang maaksaya at pabigat sa buhay niya. Mabilis ang kilos ni Rome. Kinuha niya ang mga mamahaling damit mula sa mga paper bags at maingat na itinago sa kanyang lumang aparador. Pagkatapos pinagpupunit-punit niya ang mga ito para siguradong walang bakas na maiwan at hindi pagmula ng panibagong gulo. Pagkatapos mailigpit ang lahat, pumasok na siya sa banyo para maligo. Habang dumadaloy ang tubig, tila dahan-dahan ding hinuhugasan ang pagod ng kanyang katawan. Nang mahiga na siya para matulog, hindi niya mapigilang mapangiti. Ngayon lang niya napagtanto na noong nandoon siya sa yate at kasama si Zeke, tila huminto ang mundo. Nawala ang bigat ng problema sa bahay at kahit ang sakit sa dulot ng ex niya ay hindi man lang sumagi sa isip niya. Sa loob ng ilang oras, naramdaman niyang malaya siya. Ipinikit ni Rome ang kanyang mga mata na may bakas pa rin ng ngiti sa mga labi. Ito ang unang pagkakataon na makakatulog siya ng mahimbing, tila walang kahit anong problemang naghihintay sa kanya sa paggising. Sa kabilang dako naman, nakarating na si Zeke sa kanyang malaking penthouse. Pagpasok pa lang, bumalot na sa kanya ang katahimikan ng malawak na space na iyon. Isang katahimikang biglang naging masyadong malamig para sa kanya. Agad siyang naghubad ng damit at dumiretso sa shower. Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa kanyang katawan pero hindi nito maalis ang mga imaheng tumatakbo sa isip niya. Matapos maligo at magpatuyo, humiga na siya sa kanyang kama. Gaya ng kinagawian, natutulog siyang hubot-hubad, ramdam ang lambot ng mamahaling bedsheet sa kanyang balat. Ipinikit ni Zeke ang kanyang mga mata, pero tila binabagabag siya ng kanyang konsensya o kung anong emosyong hindi niya maipaliwanag. Hindi mawala sa isip niya ang itsura ng eskinita ni na Rome, ang dilim, ang dumi at ang panganib na nararamdaman niya para sa lalaki. Gusto niyang kunin si Rome. Gusto niyang patirahin na lang ito sa kanya para masiguro niyang maayos at ligtas ito. Naiisip din niya ang mga sandaling nakikita niya ang matinding lungkot sa mga mata ni Rome. Pakiramdam niya hindi sapat ang isang gabi lang para pawiin ang lahat ng bigat na dala nito. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim at muling pumikit. Pinipilit ang sarili na dalawin ng antok pero alam niyang sa gabing ito hindi na lang basta sarili niya ang tanging laman ng kanyang isipan. Lumipas ang ilang araw na naging normal ang takbo ng trabaho ni Rome sa The Vault. Maayos siyang pumapasok pero sa likod ng isip niya, hindi niya maikakailang hinahanap-hanap niya ang presensya ni Zeke na hindi na muling nagpakita simula noong gabing iyon. Masyadong itong naging abala sa pag-aasikaso ng ibang negosyo niya at ng negosyo ng pamilya. Isang gabi, nagtipon ang buong pamilya Viga sa kanilang malawak at marangyang mansyon. Nandoon ang lahat, ang ama nilang si Chairman Alejandro Viga, ang kanyang mami na si Elena Viga at ang pamilya ng kanyang kuya na si Axel Viga at asawa nitong Liam Viga kasama ang anak nilang si AJ. Pagpasok pa lang ni Zeke sa dining hall, agad na tumakbo ang pamangkin patungo sa kanya. "Tito, I miss you! Where are my toys that you promised?" Masayang sigaw ng bata. "AJ, nasa car. I will give it to you after our dinner, okay? And I miss you too, buddy." Nakangiting sagot ni Zeke sabay karga sa pamangkin. "Iho, how was the trip? Ang tagal mo kaming hindi binisita," bungad ng chairman habang nakatingin sa kanyang bunso. "Sorry dad, naging busy lang," sagot ni Zeke. Lumapit siya sa kanyang mami para humalik at tumangulang bilang paggalang sa kanyang daddy. Binalingan naman niya si Liam, ang kanyang bayaw, at nagbiro ito. "How is my favorite brother-in-law? My next baby na ba?" "Ikaw talaga, Zeke. Wala ka pa rin pinagbago," natatawang sagot ni Liam.
Of course, 7 months lang ako nawala, di ba kuya? Sabay tingin ni Zeke sa kanyang kapatid na si Axel. Napakaseryoso ni Axel, kabaliktaran ng pagiging makulit at palabiro ni Zeke. Ngunit nagsalita ito. Wala ba talaga nagbago? We heard may dinala ka sa yate. Tumingin ang mga magulang nila kay Zeke at nagsalita ang chairman. Son, seems you and your brother are the same. Napakamot na lang ng ulo si Zeke. Wala talagang naitatago sa pamilyang ito. Anyway, can we start our dinner now? Marami pang napag-usapan sa mesa habang kumakain, habang si AJ ay nangungulit lang sa tito niya tungkol sa mga laruan at kung ano-ano. Ang pamilya naman ay hindi tinatantanan si Zeke sa pagtatanong patungkol sa dinala niya sa yate. Dahil sa mga tanong nila, muling sumagi sa isip ni Zeke ang mukha ni Rome sa gitna ng hapunan. Natapos ang hapunan na punong-puno ng kuryosidad ang kanyang pamilya, ngunit wala silang nakuha kahit isang konkretong sagot mula kay Zeke. Ngumisi lang siya sa mga hirit nila. Alam niyang sa pamilyang Viga, walang impormasyong nananatiling sekreto ng matagal. Laging may paraan ng mga ito para malaman ang bawat detalye ng buhay ng isa't isa. Nagdaan pa ang mga araw at naging lunod pa rin si Zeke sa dami ng inaasikasong negosyo. Hindi pa rin niya nagawang bumalik sa The Vault. Pero sa kabila ng pagiging abala, hindi pa rin nawawala sa isip niya si Rome. Madalas siyang mapatitig sa kawalan sa gitna ng trabaho. Naaalala ang huling gabi nila. Ang mukha ni Rome habang kumakain ng barbecue, ang lungkot sa mga mata nito at ang pakiramdam na gusto niyang ilayo sa hirap ng mundong kinagagalawan nito. May kung anong humihila sa kanya pabalik sa kanyang bartender. Isang gabi, 30 minuto bago magsimula ang kanyang shift, papasok na sana si Rome sa entrance ng mga empleyado nang biglang may humawak sa kanyang kamay para pigilan siya. Kasunod nito ang pagbanggit sa kanyang pangalan sa boses na pamilyar pero ayaw na sana niyang marinig. Si Marky yon, ang kanyang ex. Lasing ito at tila wala sa tamang wisyo. Ang amoy nito ay amoy alak. Rome, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap ni Mark habang mahigpit pa rin ang hawak sa braso ni Rome. Mark, bitawan mo nga ako. Amoy alak ka na. Naiiritang tugon ni Rome. Agad naman siyang binitawan ni Mark pero hindi ito umalis sa harap niya. Please, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Mark. Matigas na sabi ni Rome, pilit na iniiwas ang tingin. Nagkamali ako. Ikaw pa rin ang mahal ko. I am so sorry. Maling-mali ako sa ginawa ko sa'yo. Napagod lang ako pero mali ako. Pagsusumamo ng lasing na ex, halatang desperado sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Umuwi ka na, Mark. O tawagan mo yung girlfriend mo. Magtatrabaho pa ako. Pagtataboy ni Rome. Ayaw niyang madala na sa mga emosyong matagal na niyang ibinaon. Please, usap tayo. Napabuntong hininga si Rome. Alam niyang hindi siya tatantanan nito at baka gumawa pa ng eksena sa harap ng entrance kung hindi niya pagbibigyan ng sandali. Sige, mag-usap tayo pero saglit lang kasi malapit na magsimula ang trabaho ko. Sa may gilid tayo roon para hindi tayo makaabala. Bahagyang napangiti ang lasing na si Mark at sumunod kay Rome patungo sa madilim na bahagi sa gilid ng gusali. Sa kabilang dako, hindi napansin ni Rome na kararating lang din ni Zeke. Sa hindi kalayuan at kitang-kita niya ang buong pangyayari mula sa paghawak ni Mark sa kamay ni Rome hanggang sa pagpunta ng dalawa sa gilid para mag-usap ng pribado. Madilim ang tingin ni Zeke habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Si Rome ay may kausap na lalaki at halatang may malalim na pinagsamahan ng dalawa base sa nakikita niya. Tahimik na sumunod si Zeke, tila isang anino na hindi napapansin sa dilim. Naririnig niya ang bawat pagkikbi ni Mark at ang matigas na salita ni Rome. Ano Mark, ano ba ang pag-uusapan natin? Bilisan mo at ako'y nagmamadali, bungad ni Rome, bakas ang pagkainip at irita sa boses. Gusto ko makipagbalikan sa iyo, Rome. Maling-mali ako sa pag-iwan sa iyo. Sorry. Humahagulhol na si Mark. Ang boses ay gumagaralgal dahil sa kalasingan. Sa likod ng pader, nakaramdam si Zeke ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding galit. Hindi na tayo magbabalikan, Mark. Tapos na tayo at ikaw ang tumapos nito sa gitna ng aking mga problema.
Di ba may girlfriend ka na? Doon ka sa kanya. Diretsong sagot ni Rome, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kung yung girlfriend ko lang ang problema, hihiwalayan ko siya, giit ni Mark. Hindi ko alam ganyan ka pala na tao, Mark. Para ano? Siya naman ang saktan mo? Iba ka rin, no? Umalis ka na nga. Huling hirit ni Rome bago nagpa siyang tumalikod. Ngunit bago pa makahakbang si Rome, mabilis siyang hinila ni Mark. Dahil sa kalasingan, bigla itong naging agresibo at pilit na hinahalikan si Rome. Nagpupumigla si Rome, pilit na itinutulak ang dibdib ni Mark, pero mas malakas ang kapit ng lalaking tila na wala na sa katinuan. Hindi na napigilan ni Zeke ang sarili at nagpakita na ito. Agaran niyang pinaghiwalay ang dalawa at sinuntok si Mark. Napatumba ito at pinagtatadyakan ito ni Zeke. "You stupid a-hole!" Sigaw ni Zeke habang walang tigil sa pag-atake. "Tama na, Zeke," pakiusap ni Rome, pero hindi nagpaawat ang lalaki. Ang pagiging golden retriever ni Zeke ay nawala na tila ito ay galit na galit. Walang panama sa katawan at lakas ni Zeke si Mark. Hindi ito makatayo. Pinagsusuntok pa niya ito habang nakahiga sa semento. Narinig naman sila ng dalawang bouncers ng The Vault at agad na naawat si Zeke. Habang pilit na hinahawakan ng guard si Zeke, nakita niya kung paano lumapit si Rome kay Mark at inalalayan nito. Umiyak na si Rome habang sinusuri ang kalagayan ng kanyang ex. Tila may isang pakiramdam na hindi maipaliwanag si Zeke habang pinapanood ang pag-aalalang iyon. Sa sobrang inis, naiwaksi niya ang pagkakahawak ng bouncer sa kanya at naglakad palayo ng galit na galit. Nagsiselos siya. Mabilis na nakarating ang balita kay Manager Chan. Pagkakita sa gulo sa gilid ng bar, agad siyang lumapit sa kinaroroonan ni Rome. Humihingal at bakas ang pag-aalala. Hinarap niya si Rome nang mangiyak-ngiyak pa rin habang inaalalayan si Mark. Ipinaliwanag ni Rome ang lahat mula sa pagpilit ni Mark hanggang sa biglang paglitaw at pagsabog ng galit ni Zeke. Sige, ako na ang bahala rito," sabi ni Manager Chan sabay senya sa dalawang bouncer. "Dalhin niyo tong lalaking ito sa ospital. Ang The Vault na ang sasagot ng lahat ng gastusin. Bilisan ninyo." Nang mailayo na si Mark, hinarap ng manager si Rome. "Rome, okay ka lang ba? Kaya mo bang mag-duty ngayon?" Tanong nito habang tinitingnan ang namumulang braso ni Rome. "Okay lang po ako, manager. Pasensya na po sa gulo." Mahinang sagot ni Rome, pilit na pinapakalma ang sarili. "Huminga ka muna. Sige, sa 9:30 ka na magsimula mag-work para makapag-relax ka muna at maayos mo yung sarili mo. Masyadong naging intense ang nangyari," payo ni Manager Chan. Sa daling natahimik ang manager bago muling nagsalita, tila hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. "Alam mo, Rome, ngayon ko lang nabalitaan na ganun kagalit si Sir Zeke. Ang tagal ko na rito pero unang beses kong narinig na ng bugbog si Sir. Hindi niya talaga ugali yon, lalo na't kilala siya laging kalmado at nakangiti." Hindi kumibo si Rome. Napayuko na lang siya. Iniisip kung saan ito nagpunta matapos maglakad palayo na galit na galit. Sa kabila ng mga nangyari, nagpatuloy si Rome sa pagtatrabaho. Kailangan niyang umakto na parang walang nangyari at kailangang hindi siya pumalpak sa gabing ito. Nagawa naman niya ang mga drinks ng maayos, pilit na ibinabaon ang gulo kanina sa likod ng kanyang isip. Maya-maya ay dumating na si Zeke. Kalmado na ito at kinausap muna siya ni Manager Chan sa gilid. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, lumapit na si Zeke sa bar counter kung saan gumagawa ng mga drinks si Rome. "The usual," sabi ni Zeke. Kalmado nga ito pero hindi ito yung kalmadong Zeke na nakilala niya. Nawala ang kulit nito at tila may pader nang nakaharang sa pagitan nila. "Sige po sir, gagawin ko na po," sagot ni Rome. Hindi niya talaga alam ang ibig sabihin ng the usual pero naalala niyang noong first time nitong mag-request ng drinks ay Negroni ang hiningi nito. Kaya iyon ang ginawa niya. Nang matapos, inilapag niya ito sa harap ng boss niya. Ininom naman ito ni Zeke. Mabilis lang, tila uhaw na uhaw sa tama ng alak. "Another round please," sabi nito nang hindi inalis ang tingin sa baso. Ginawa ulit ni Rome ang drinks nito. Pagkatapos, inumin ni Zeke yun, tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at puno ng tensyon. "Do you like the kiss?"
Nainis si Rome sa narinig. What? Anong pinagsasabi mo? Alam niya ang ibig sabihin nito pero tinatanong pa rin niya dahil sa hindi makapaniwalang iyon ang itinanong ni Zeke sa kanya pagkatapos ng lahat. I told Manager Chan that you can go home and rest. Be back tomorrow, seryosong sabi ni Zeke bago tumayo mula sa bar stool. Hindi pa nakakasagot si Rome ay nagsalita itong muli. I will wait for you outside, ihahatid kita. Agad na tumalikod si Zeke at lumabas ng bar. Hindi naman siya hinayaan ni Rome at mabilis itong sumunod sa kanya sa labas. Sir, okay naman ako. I can finish my whole shift tonight. Giit ni Rome nang makalapit na sa kanya. Nope, when I say you go home and rest, you do it. Matigas na sagot ni Zeke nang hindi lumilingon. Sir, alam kong boss kita but as I said, kaya ko namang mag-work. Doon na humarap si Zeke, ang mga mata ay bakas ang halo-halong inis at pagmamayari. I am not speaking as your boss only. I am speaking as your husband and I don't want another guy kissing my wife, so please do what I say. Nagulat si Rome sa narinig. Nalaki ang kanyang mga mata at tila napatigil ang mundo sa paligid nila. Maging si Zeke ay nagulat din sa sariling pinagsasabi. Mukhang ang laso ng selos ay mas matindi pa sa tama ng alak na ininom niya kanina. Ilang segundo ng katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang pilit nilang pinoproseso ang binitawang salita ni Zeke. Maya-maya, binasag ito ni Zeke sa isang mahinahong boses, pilit na ibinabalik ang kontrol sa sarili. I am so sorry, Rome, but please do what I say. I will wait for you here. Napabuntong hininga na lang si Rome. Nalilito man at mabilis ang tibok ng puso dahil sa narinig. Pumasok na lang siya sa loob para kunin ang kanyang mga gamit at makapagpaalam ng personal kay Manager Chan. Nakuha na ni Rome ang kanyang mga gamit at nakapagpaalam na. Hindi nakaligtas sa kanya ang makahulugang ngiti ng manager, isang tingin na tila may alam sa tensyong namamagitan sa kanila ni Zeke. Nang makalabas na siya sa bar, hindi siya binigyan ni Zeke ng pagkakataong makapag-isip. Bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay at mahigpit na pinagsaklop ang kanilang mga daliri. Hinayaan na lang ito ni Rome. Naglakad silang dalawa sa gitna ng maraming tao, tila isang pelikula lang dahil sa kisig ni Zeke, pero hindi ito inalintana ni Zeke. Diretso lang tingin nito, seryoso ang mukha at walang imik. Maya-maya, kinuha ni Zeke ang mga dala niyang gamit. Ayaw pa sana ni Rome dahil kaya naman niya, pero mabilis itong nakuha ni Zeke kaya wala na siyang nagawa. Nakarating sila sa isang nakaparadang mamahaling black SUV. Pinagbuksan siya ni Zeke ng pinto. Seryoso pa rin ang ekspresyon nito at hindi pa rin nagsasalita. Pagkatapos siyang makasakay, tahimik na umikot si Zeke patungo sa driver's seat. Walang nagsasalita sa kanila habang nagsisimulang umandar ang sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang mahinahong tunog ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Rome habang ninanamnam ang bigat ng katahimikang namamagitan sa kanila. Sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, napansin ni Rome na hindi ito ang tamang direksyon patungo sa kanila. Napakunot noo siya at hindi na nakatiis na magsalita. Zeke, hindi ito ang daan papunta sa amin. Lumingon si Zeke sa kanya ng saglit. I know, Mrs. Maikling sagot nito. Binitawan ni Zeke ang manibela gamit ang kanyang kanang kamay para kunin ang kaliwang kamay ni Rome at muling pinagsaklop ang mga ito. We are going to Tagaytay for a week. Don't worry, I already told Manager Chan. You will still be paid in full for the lost days. Nagulat si Rome at agad na tinanggal ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay. Zeke, I didn't sign up for this. Iiwi mo na lang ako. After all, iyon naman ang gusto mo, diba? No, we're going to Tagaytay. I want to spend more time with you. Giit ni Zeke, walang plano na magpatalo. Nainis na si Rome. Alam mo Zeke, hindi kita maintindihan. I don't understand myself either. But do you know what I know? Sabi ni Zeke sabay sulyap ulit kay Rome. Rome, I'm so jealous. I am so jealous. So whether you like it or not, you're coming with me. Namilog ang mga mata ni Rome sa narinig. Ang boss niya ay selos na selos. Hindi na niya ito sinagot at ito naman ay nanatiling nakatutok sa pagmamaneho patungo sa Tagaytay.
Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking double door na gawa sa antigong Nara. Pagbaba nila, sinalubong agad sila ng malamig na simoy ng hangin na may halong amoy ng pine trees. Agad na lumabas ang dalawang caretakers, sina Mang Jose at Aling Nene. "Welcome back, Sir Zeke," bati ni Mang Jose. Mabilis nitong kinuha ang isang bag na dala ni Rome mula sa trabaho kanina. "Salamat, Mang Jose. Pakidala na lang sa taas yan," maikling sabi ni Zeke bago lumingon kay Rome. "Rome, si Mang Jose at si Aling Nene, sila ang mga caretakers na nag-aalaga rito." Bahagyang nagulat si Rome at agad nagbigay ng magalang na tango. "Magandang gabi po," mahinang bati niya. Nakakapanibago dahil galing lang siya sa paggawa ng drink sa bar, tapos heto siya ngayon, nasa isang napakagandang mansyon. Pumasok sila sa loob at hindi napigilan ni Rome ang mapasinghap. Ang rest house ay isang modernong glass house na puno ng eleganteng dekorasyon. Mataas ang kisame nito at halos lahat ng dingding sa gilid na nakaharap sa bangin ay purong salamin. Dahil gabi na, ang tanawin sa labas ay tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw mula sa baba ng Cavite at Batangas. "Wow!" mahinang bulong ni Rome habang dahan-dahang naglalakad palapit sa malaking glass window. "Zeke, rest house nyo to?" "Akin lang to. I bought this," sagot ni Zeke. Lumapit si Zeke sa likuran ni Rome, sapat na para maramdaman ni Rome ang init ng katawan nito sa gitna ng lamig. Itinuro ni Zeke ang madilim na bahagi sa gitna ng lawa sa baba. "Diyan sa tapat na yan, kapag sumikat na ang araw, diretsyong-diretso ang view mo sa Taal Volcano. Walang sagabal. It's the best spot in the house," dagdag pa ni Zeke. Ang boses ay wala na ang bakas ng galit, kundi puno ng paghanga habang nakatingin sa gilid ng mukha ni Rome. Namangha si Rome hindi lang sa karangyaan ng lugar, kundi sa katahimikang hatid nito. Ang bawat sulok ay mukhang pinag-isipan. Ang malambot na beige na carpet, ang fireplace na nakahanda ng sindihan ni Mang Jose, at ang outdoor deck na may infinity pool na tila humahalik sa ulap. Para kay Rome, pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang mundo, malayo sa trabaho niya sa bar, malayo sa kinikilala niyang pamilya, at malayo sa gulo kay Mark. Pero kasama ang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos na mabasa. "Rome," maya-maya ang tawag ni Zeke. "Can you please tell me who is Mark?" tanong niya. Lumingon si Rome at matagal itong nakasagot. "Hindi mo na kailangang malaman pa, Zeke." Nagbago bigla ang timpla ni Rome. "I want to know, Rome, because I am jealous. I know sasabihin mo na ang bilis ko, but I am really jealous. Yung makitang may ibang nagmamahal sa'yo at umiiyak sa'yo, yung makitang may hahalik sa'yo, yung makitang yung concern sa mga mata mo matapos ko siyang mabugbog. It drives me crazy, Rome. Gusto ko, ako lang. I want to be the only one who loves you. I want to be the only one who kisses you." Matapos iyon ay hinilikan niya ng mababaw sa labi si Rome. Gulat na gulat si Rome sa sinabi at ginawa ni Zeke. "Zeke, baka nalilito ka lang. Di ba straight ka?" "Yeah, maybe I am straight, but I don't know. My kuya also fell for someone like you. Maybe dad is right. I am just like my kuya." Lumapit palalo si Zeke kay Rome. "Mahal mo pa ba siya? I want you to know I am here, Rome. I'm willing to give everything to you. Gustong gusto kita." "Zeke, thank you sa mga sinabi mo. Kanina nang makita ko siya, awa na lang ang natirang nararamdaman ko sa kanya. Nawala na yung dating pagmamahal ko. At sa'yo, di ko rin alam. Masyado pang mabilis. Baka nga nabigla ka lang." "Nope. I am maybe makulit, pero I'm always sure. Pero pwede bang ayoko munang i-entertain yan? Gusto ko munang makasigurado." Ngumiti si Zeke. "Okay then, manliligaw ako sa misis ko." Bumalik na ang pilyong ngiti ni Zeke. "Misis ka dyan, manliligaw ka pa lang, no?" Nakangiting hirit ni Rome. Ngumiti ng kay tamis si Zeke. Bumalik na ang Zeke na nakilala niya. Naging pilyo na naman ito. Ipinulupot niya ang kanyang kamay sa bewang ni Rome at hinila ito palapit. "Whether you like it or not, misis kita.
Hahalikan na sana ulit ni Zeke si Rome nang biglang magsalita si Aling Nene mula sa likod. Sir Zeke at Sir Rome, okay na po yung kwarto. Kung gusto nyo pong magpahinga ay pwede na po kayong pumanhik. May ipag-uutos pa ba kayo? Tanong ng caretaker. Namula si Rome sa hiya at si Zeke naman ay napakamot na lang sa ulo dahil sa naudlot ang moment nila. Wala na Aling Nene. Thank you po sa tulong. Magpahinga na po kayo. Sige po mga sir, good night po. Good night Aling Nene, sagot naman ni Rome habang hindi pa rin nawawala ang pamumula ng pisngi. Nang makaalis na ang caretaker ay hinawakan ni Zeke ang kamay ni Rome at pinagsaklop ang kanilang mga daliri. Tara na Mrs. Let's get some rest. Or do you want to make a baby so we can have many? Sabi ni Zeke na nakangiti ng makahulugan at tinaas-taas pa ang dalawang kilay. Tumigil ka nga, behave, manliligaw ka pa lang. Tumawa na lang si Zeke sa reaksyon ni Rome at sabay na silang naglakad papunta sa silid na inahanda ng caretakers. Pagpasok nila sa silid, lalong namangha si Rome. Mas malawak ito kaysa inaasahan niya. Ang sentro ng kwarto ay isang dambuhalang kama, isang king-size bed na sa tingin ni Rome ay kayang magkasya ang 4 na tao sa sobrang laki. Malambot ang mga puting unan at tila inaanyayahan silang humiga agad. Zeke, maliligo muna sana ako, kaya lang wala pa akong dalang damit pampalit. Untag ni Rome nang maalala niyang bag lang sa trabaho ang bitbit niya. Ngumiti lang si Zeke at lumapit sa isang malaking walk-in closet. Don't worry Mrs. This rest house is complete. Everything from clothes to unused underwear in all sizes is already here. Lumingon si Zeke sa kanya na may mapaglarong kislap sa mga mata. But of course, we can always sleep without any clothes on if you want. Zeke, mabilis na palo ni Rome sa balikat nito habang namumula ang kanyang mga pisngi. Tawa lang ng tawa ang huli, halatang ine-enjoy ang bawat pagkakataon na asarin siya. Sabay na tayong maligo para tipid sa tubig, hirit pa ni Zeke. Hindi, mauuna ako, mabilis na sagot ni Rome. Agad siyang kumuha ng towel at isang malambot na pantulog bago mabilis na naglakad papasok sa banyo. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Rome na presko na at suot na ang napiling pantulog. Ngumiti lang si Zeke sa kanya bago ito pumasok sa banyo para maligo. Habang naghihintay, naupo si Rome sa gilid ng kama, pilit na pinapakalma ang puso. Pero nang bumukas ang pinto ng banyo para mas lalong nagwala ang tibok nito, mabilis na napalingon sa ibang direksyon si Rome at uminit ang buong mukha. Naka-underwear lang si Zeke nang lumabas. Hindi mapigilan ni Rome nang papansin kung gaano kalaki ang pangangatawan nito, ang lapad ng kanyang mga balikat, ang mga brasong may bakas ng muscles at ang kanyang abs na tila inukit. Zeke, magbihis ka nga, saway ni Rome habang nakatingin sa dingding. Pilit na itinatago ang pagkakataranta. Why? It's just us here, Mrs. Natatawang sagot ni Zeke. Dahan-dahang humiga si Zeke sa kama, suot pa rin ang kanyang underwear. Ramdam ni Rome ang paglubog ng kutsyon sa kabilang panig, kaya agad siyang lumayo at pumuesto sa kabilang dulo. Pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, pero ang init na kanyang mga pisngi ay tila ayaw humupa. Upang itago ang kanyang pagkataranta, tumalikod siya kay Zeke. Ngunit hindi hinayaan ni Zeke na may distansya sa pagitan nila. Dahan-dahang gumalaw si Zeke palapit hanggang sa maramdaman ni Rome ang hininga nito sa kanyang batok. Biglang ipinulupot ni Zeke ang kanyang matitigas na braso sa bewang ni Rome, sabay hila sa kanya papalapit. Hindi makagalaw si Rome. Sa bawat pulgada ng kanyang likuran, nararamdaman niya ang bawat parte ng katawan ni Zeke. Ang init ng dibdib nito, ang tigas ng kanyang mga binti at ang tibok ng puso nito na tila sumasabay sa kaba ni Rome. Zeke, bulong ni Rome, halos hindi lumalabas ang boses. Shh, Mrs. I'm not going anywhere, malambing na sagot ni Zeke. Iniharap ni Zeke si Rome ng dahan-dahan. Sa ilalim ng malamnam ng ilaw ng kwarto, ang mga mata ni Zeke ay puno ng pagsusumamo at paghanga. Hindi na nakapalag si Rome nang dampian ni Zeke ang kanyang noo ng isang halik, pababa sa kanyang ilong hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi.
Ang halik na iyon ay hindi napilyo. Ito ay malalim, mabagal at puno ng pangako. Hinihila ni Rom ang kanyang hininga habang ang mga kamay ni Zeke ay nagsimulang maglakbay mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang lieg hanggang sa haplusin nito ang balat ni Rom sa ilalim ng suot niya. Sa bawat haplos ni Zeke, tila natutunaw ang lahat ng alinlangan ni Rom. Hinayaan niya ang sarili na lamunin ng init ng bango at ng lalaking nasa harap niya. Ang bawat dampi ng balat sa balat ay tila isang sining, isang pagtatagpo ng dalawang nagtagpo dahil sa umusbong na pagmamahalan. Sa gitna ng lamig ng Tagaytay, ang tanging nararamdaman nila ay ang naghahapoy na koneksyon sa pagitan nila. Walang salitang binitawan, tanging ang malalim na paghinga at ang marahang paggalaw ng kanilang mga katawan ang bumubuo sa musika ng gabi. Ibinigay ni Rom ang buong tiwala niya. Hinahayaan si Zeke na akayin siya sa isang mundong sila lang dalawa ang nakakaalam. Sa gabing iyon, nahanap nila ang isa't isa sa pinakamalalim at pinakatapat na paraan. Nagising si Rom ng masyadong maaga. Tulog pa si Zeke sa kanyang tabi. Payapa ang muka. Magkayakap pa rin silang dalawa at tanging ang makapal na kumot na lang ang nagtatago ng lahat ng sa kanila matapos ang nagdaang gabi. Dahan-dahang kumala si Rom. Tinitiyak na hindi magigising si Zeke. Nang makakalas, agad siyang kumuha ng damit at nagbihis. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, sandali muna niyang tiningnan ang natutulog na lalaki. Hindi niya napigilang mapangiti. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila nararamdaman na niya ang unti-unting pag-usbong ng pag-ibig para kay Zeke. Paglabas niya ng kwarto at pagpunta sa sala, napatigil siya. Halos malaglag ang kanyang panga sa sobrang pagkamangha. Bumungad sa kanya ang buong ganda ng Taal Volcano. Ang bulkang tila nakalutang sa gitna ng asul na lawa habang unti-unting hinahalikan ng sinag ng araw ang paligid. Tama nga si Zeke, ito ang best spot sa buong bahay. Grabe ang tuwa ni Rom. Pakiramdam niya, lahat ng bigat ng nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang natunaw dahil sa tanawing iyon. Nagtagal siya doon, hindi maalis ang tingin sa labas hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. "Good morning po Sir Rom. Ang ganda di po ba?" bati ni Mang Jose. Napalingon si Rom at bahagyang nagulat. "Good morning Mang Jose, kayo po pala." "Opo ang ganda talaga." Ngumiti ang caretaker habang pinagmamasdan din ang bulkan. "Sir, mas maganda po yan habang nakatingin kayo ay nagkakapi kayo. Gusto niyo po ba ipagtimpla ko kayo?" "Ako na po Mang Jose, nakakahiya po sa inyo." Mabilis na tanggi ni Rom, dala na rin ng pagiging simple nito. "Ay nako, nahiya pa si Sir. Okay lang po yan. Enjoyin ninyo lang po ang panunood at ako na po ang bahala sa kape nyo. Gusto nyo po ba ng kapares ng kape?" "Kape na lang po muna. Hintayin ko na lang po si Zeke para sabay na kaming kumain ng almusal," sagot ni Rom. "Sige po Sir," masayang tugon ng caretaker bago ito umalis papuntang kusina para maghanda. Naiwang mag-isa si Rom sa malawak na sala. Ibinalik niya ang tingin sa Taal Volcano. Sa gitna ng katahimikan at ng init ng kapeng paparating, naramdaman ni Rom na biglang may yumakap sa kanyang likod. "Good morning Mrs. ko," bulong ni Zeke. Nakasando na siya ng puti at nakasuot ng gray sweatpants. Amoy bagong gising pero fresh pa rin. Nakayakap pa rin siya mula sa likod ni Rom. Ayaw itong pakawalan. "Maganda ba ang tulog ng misis ko?" tanong ni Zeke habang isinisiksik ang mukha sa balikat ni Rom. "Oo, nakatulog ako ng maayos. Ikaw kasi," sagot ni Rom na hindi mapigilang mahiya nang maalala ang nagdaang gabi. "Syempre, I only want the best for my wife," kampanting sagot ni Zeke. "Reminder lang Mr. Viga, nanliligaw ka pa lang," untag ni Rom sa kanya. "Ah, nanliligaw pa pala ako? I thought I wasn't anymore, especially after last night," hirit ni Zeke na may pilyong ngiti. Lalong namula si Rom sa sinabi nito pero hinayaan lang niyang manatiling nakapulupot ang braso ni Zeke sa kanya. "Dito yung best spot, ang ganda ng tanawin." "Oo, maganda nga," sagot ni Zeke pero imbis na sa Taal Volcano nakatingin, ang mga mata nito ay nakapako lang kay Rom. Lalo tuloy uminit ang mukha ni Rom.
Nothing is more beautiful than my wife. Dagdag pa ni Zeke sa malambing na boses. Dahil sa sobrang kilig at hiya, kinurot ni Rome si Zeke sa braso. Napaigtad si Zeke at bahagyang napabitaw pero tumawa lang siya ng malakas habang pinapanood ang nanggigigil na reaksyon ng kanyang misis. Maya-maya pa ay dumating ni si Mang Jose, dala ang 2 tasa ng umuusok na kape. Nakita na pala nito na gising na rin si Zeke kaya isinama na niya ang para rito. Salamat po Mang Jose, magalang na pasalamat ng 2. Bago umalis ang caretaker, nagtanong muna ito tungkol sa kanilang almusal. Sir, ano pong gusto niyong kainin para maihanda na po namin ni Nene? Sandwich na lang sa akin Mang Jose. How about you Rome? Tanong ni Zeke habang nakatingin sa kanyang katabi. Sandwich na lang din sa akin, sagot naman ni Rome. Tumango si Mang Jose at iniwan na muna silang 2 sa sala. Marami pa silang napag-usapan habang dahan-dahang sumisip-sip ng kape. Masyadong sweet si Zeke kay Rome. Tila ba para silang bagong kasal na ayaw maghiwalay. Nandyan yung maya-maya ay dumadampi ang mababaw na halik ni Zeke sa mga labi ni Rome, yung pagsaklop ng kanilang mga daliri habang nakaupo at ang madalas na pag-akbay ni Zeke sa kanya na parang ayaw siyang pakawalan. Sa bawat haplos at bawat tingin ni Zeke, nararamdaman ni Rome ang unti-unting pagtunaw ng kanyang mga pader. Ang kanyang puso na dati puno ng pag-aalinlangan ay tila tuluyan ng nahulog sa mga kamay ng isang viga.